Pinupuri po ang Diyos. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. So, sa mapagpalang umaga po sa lahat, ito na naman po muli tayo magbabalik na pasasalamat sa Diyos. Amen? Sige po. Samahan niyo po ako sa Hebreo 13 verse 15. Amen? Malakpak na po muna ang lahat ng pinagpala. Salamat sa Panginoon. So ito po sabi po sa Hebreo 13:15, sabi po niya, kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Amen po. Tunay po na ang Diyos po, sinabi po na lagi daw po tayo maghandog. Amen. Mag-alay ng papuri. Ating pagsayaw. Puri sa Diyos. Amen. Pasasalamat. Ito po ang nais at ibig ng Diyos, ang maghandog po sa Kanya ng pasasalamat. Amen? So, ang gusto po ng Panginoon ay lagi po natin siyang handugan. Ano po ba ang paghandog mo? Ikaw po ay nagagalak, ikaw po ay masaya, pinagaling. Amen? Ipinagbala ka ng Diyos, ibalik mo po yan ng pasasalamat sa Panginoon. Amen? So, sino po? Sa mababae po muna tayo, mag-start. So, si Nanay Mila, puri ng Diyos. Mabilis lamang po ang ating oras, kaya po. Puri ng Panginoon. Napakabuti po ng Diyos talaga sa ating mga buhay. Kasi tagilang bagay ang ginawa sa aking buhay dahil madadagdagan na namin ang aking edad sa araw ng bukas. 19 years old lang po ako. Plus 40. Diba? Alam pa ba? Na 19 years old plus 40. Talagang mabuti ng Diyos. Isang one na lang para 60. Talagang napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Bagamat may unos, may mga kalamitan na dumating sa ating buhay. Hindi po yan struggle para hindi tayo makasunod sa Diyos. Gusto na, struggle. Talagang napakabuti ng Diyos, no? Kasi bagamat walang trabaho aking progress ng kalaming buwan, at isa Isabel, binuhay kami ng Diyos. Dahil alam ko ang Diyos ang gumagamit ng instrumento para kami magpalangin ng Diyos. Yung bayarin ng tubig ko is 160, ang ating ilaw 918 sa Gininday. Talagang mabubuti ang Diyos, no? Kasi talagang wala akong masabi kundi mabuti ang Diyos talaga sa aming buhay ng aming pangailangan, lalo na aking anak na sa STI na magpapapos ka ng 26. Sabi nga nanay, kailangan ko ng yung anong tawag mo, yung pipison sa paralan. Basta kailangan daw ng 600 sa pipigyon sa sigaret. Salamat sa Diyos, hindi ako pinipin ng Diyos. Isang salita ko lang kay Lord sa buhay ng aking kapatid. Talagang tinulong ng Diyos sa buhay niya. Buhay ng aking anak. Talagang hindi ako pinipin yung Victorian sa STI. Talagang andun ang pagkapag ng kami ng Diyos. Andun, hindi ko pinigo sa aking pangalaman. Talagang sumunod lang tayo sa Panginoon. Magtapag lang tayo sa Panginoon. Huwag tayo magkulang sa Panginoon. Lalo na sa pagbabasa, lalo na sa pagbibigay. Pagkamat walang mga trabaho, kailangan magbigay pa rin. Kaya sa Diyos pong kapurihan, ang lamang po makaumabaman. Sino pa po sa girls? Sige po, dalawa na lang sa girls. Sige mga Dol. Sige po, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Salamat sa Panginoon. Talaga napakabuti po ng Panginoon natin. Na hindi po tayo hinahayaan na magkasakit. Diba po, sa nakalipas na bagyo, ulan, sa baha. Naku, salamat talaga sa Panginoon na sa isa man po sa atin, wala pong nagkaroon na lipungan. Isa lang po. Ay, salamat po sa Panginoon na kahit na bumaha, bumagyo, patuloy pa rin po tayo nagsasama sa Panginoon. Diba po? Kasi yun naman talaga ang ating dapat nagagawin na magsama sa Panginoon kahit ano man pa ang dumating na mga bagyo unos. Diba po? Kaya alam niyo po, labis ko rin pinapasalamat ang kaligtasan ng aking buong pamilya na isa man po sa amin na hindi po nagkakasakit. Bagaman po ay nagkakasakit pero binibigyan po ng kalunasan sa kagalingan. Diba po? Salamat po sa Panginoon. Lalong-lalo na po sa aming mag-ina, salamat po sa pagsama po lagi ng ating Panginoon na hindi
hindi na po kami pinababayaan. Parehas pa po kami, walang kabang. Pero alam niyo po, nakakakain po kami ng maayos. Sa habag po ng Panginoon. Kaya doon ko po nakikita ang pagkilos sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon Diyos. Nabuhay. Amen. Purihin po ang Diyos. Lahat po ay provided po ng Diyos. Amen. Po, last na lang, Sister Lizelle. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen! Salamat sa Diyos sa oras na ito, sa araw na ito. Thank you, Lord. Nakapagpasalamat ako muli sa harapan ninyo. Pagpasalamat ko po sa Diyos na buhay, yung lahat ng ginawa niya sa buong buhay namin, sa pamilya ko. Ganun din po sa Cebu. Salamat sa Diyos, pagkos binagyo. Nawalan ng trabaho si Daddy ng ilang araw. Pero ibuti ng Diyos kasi yung kapayapaan, yung mag-aana ng looban namin, nandun pa rin, tawa pa rin kami. Natutulog pa rin siya na mahibig kahit binahan na doon sa loob ng bahay. Napakahaba, sabi ko, parang napanood ko lang doon sa TV, nakikita ko rin doon sa unahan, pero ngayon nangyayari na talaga pumapasok ng isda sa loob ng bahay. Ay, salamat sa Diyos! Alam nyo, sa pagsubok na yon, sa baha na yon, sabi ko sa sarili ko, hindi to ibibigay sa Lord na pagdaanan na pagsubok ito kung wala ko siyang gagawin na maganda sa kinabukasan. Kasi sa alam ko, pagkakaalam ko po, sa bawat pagsubok ng kanyang binigay sa ating lahat, sa akin, lalo na sa akin, kasi proven and tested, alam ko po yun, na pag may gagawin si Lord na pagsubok na ganun, na kalala na parang umaakyat na kami, doon na kami nagsisikan sa taas, kami ni Cassie, ni Ram, si Daddy na lang nag-iwan sa baba. Kasi syempre, baka tumaas ang tubig bigla, yung bata, safety. So, kinabukasan, ayaw na namin umakyat sa taas. Pinaglalaban na namin kasi sabi ni Cassie, Mama, imposible. Nag-pray na ako kagabi, umiyak na ako eh. Hindi na yan tatas ang tubig. Sabi niya sa akin, di ba ang ano ng anak ko? Hindi na daw tataas. So, doon na kami natutulog kahit bumabaha, kahit may tubig pa rin. Salamat sa Diyos sa buhay ng aming mamamila talaga eh. Ganun gang mamamila, akyat taas. School Lord, talagang wala. Hindi ko nararamdaman yung paghihirap na tulad ng na talagang malulungkot ka. Lumasaya ako lalo kasi alam ko na may pagpapalang ginawa ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, Diyos ko Lord, bumabaha, binabagyo, ganun din po yung pagpapala na walang katapusan. Tuloy-tuloy po yung pagpapala sa kaparaanan ng Diyos. Salamat sa Diyos, walang pasok, pero salamat sa Diyos talaga siya na lang magpasalamat doon. Salamat sa Diyos doon po. Salamat sa Diyos, Amen. Amen. So, hindi, parang ako din, hindi ko sumasambit yung pangalan niya sa kagalakan. Amen. Maging siya lang po. Talagang galak na galak po siya kasi bumabagyo daw po. Kahit bumabagyo din po ng pagpapala. Amen. Sige po. Boys. Sige. Buti na lang taas ng kamay si Kuya Tonton. Purihin ang Diyos para paka natin ang buhay na Diyos sa buhay ni Kuya Tonton. Amen. Lalu pagbuno. Then, important. Sana aaral na to, ma-adulot mo, malumat ko, mamualulong tao. Isang inanan ay tao. Ayin, mahal na magta, sana, walita, inabubuto. Ako dito, mahal na magta, I love you. Dito po. Pagkabang nando ko nito. Amen. So, diba, si Kuya Ton, appreciate yung salita ng Diyos. Amen. So, si Lord lang po ang nakakaalam ng translation nun. Amen. Pinagpagkatiwala na lang po natin sa Lord. So, meron pa po sa voice. Sige, Kuya Mark. Purihin ang Diyos. Magpalang umaga po sa lahat. Gusto ko po ipagpasalamat sa Diyos. Una po sa kabutihan niya po na nakarating po ako ng maaga dito sa church na akala ko late na po ako. Pero ang pangalawa, pinagpapasalamat ko po sa Diyos sa ilang buwan po ng
Siyempre, on and off po ako dito sa church. Pero yung pagsama po ng Diyos, higit sa lahat, nung last Friday na humayo po ako ng Santol. So, nung umaga po, pinanindigan ko na magpa-fasting ako sa Santol. Kasi usually, nagba-Bible study lang po ako doon, pero umuwi na po ako. Pero alam niyo po ba, nung umaga po, nag-aalala po kasi anong oras na po kami makakauwi noon. Pero hindi, tutuloy ako, magpa-fasting ako. So ginawa ko lang po yun, tapos nung after po ng fasting po doon, tapos nauwi na po kami dito. Nung pauwi po ako ng bahay, kasi pagbaba niyo po ng jeep, sasakay pa po ako ng tricycle. Ang kabutihan po ng Diyos na ginawa po sa akin is, yung ano po, mamamasahe po ako ng worth 50 pesos, kasi isang biyahe po doon is 50 pesos. And then, yung natira na lang po sa akin doon is 25 pesos. And then, ganito po yung ginawa po ng Diyos, na hindi niya po ako pinaglakad. Alam niyo po kung ginawa niya, nung kinakausap ko lang po yung driver na kasi may kasabay po ako, pero ang ano daw po is 50 pesos daw po yung biyahe. So habang nagta-tricycle po ako, sabi ko, kuya, doon muna lang ako ibaba doon sa may medyo malayo pa po yun parang papasok pa doon sa may sa amin. Sabi niya, nung bago kami dumating doon, bago na ako ibaba, sabi niya, sige na, ihatid na kita na para hindi ka na maglakad. So nung naisip ko po nung time na yun, sabi ko, ang galing naman ng Lord. Tapos nung pagbaba doon sa may gate, sabi niya, didiretso na kita sa inyo para ano na, hindi ka na maglakad ng malayo. So, ang galing lang po ng Lord kasi alam niyo po yung pagkilos niya na talagang kapag inunan niyo po siya hindi ka po niya ipapahamak, hindi ka niya po hahayaan na mahirapan, lalo tigit pag ganong mga oras na nagsakripisyo po tayo na nagbigay po tayo ng oras sa Diyos. Talaga naman po ang Diyos po ay lagi pong nandyan. Tapos kagabi din po, napakarami ng aso doon sa dadaanan ko. So sabi ko lang, in Jesus name, in Jesus name. Tawag sila ng tahol. Tapos, nung in Jesus name ako ng in Jesus name, pagdating ko doon sa unahan, hindi na po ako sinundan ng mga aso. So, nagpapasalamat po ako sa Diyos, sa kabutihan niya po, sa pagpapala, sa kagalingan, sa kalakasan po na binibigay po ng Diyos sa buhay ko. Salamat po sa Lord. Amen. Alam naman po natin, amen, sa Matthew 6:33, na pag-unahin po natin ng Diyos, lahat po ng bagay ay susunod. Amen. So, sino pa po? Daliusin. Sige na. Sumapagpalang at sa mga taga-Disney Live. Salamat ay buhay ako. Papasalamat ako sa 24/7 ng aking buhay dahil ang buhay ko hindi ko alam kung kailan ako mananatili sa lupang kinatatayo ako. Salamat sa oras na binibigay sa akin ng buhay ng Diyos dahil ang bawat oras, minuto, siguro ng aking buhay, importante sa Diyos yun. So huwag tayo magtiwala sa ating sarili dahil ako mismo, kagabi, sabi nga ni Mami, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon Isus ay maliligtas. So salamat sa Panginoon. Nawa ang bawat isa sa atin ay magpakalan sa Diyos, na kilalanan ng Diyos bilang buhay, bilang lakas, bilang kanyang kaligtasan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit wala akong trabaho, hindi ako nawala ng pagpapala, wala akong trabaho, wala akong pera, hindi ako naubusan ng ulam sa bahay. Dahil sa likod namin, araw-araw nakakahula ko ng bulik, pilya pa ihito, o igat. So iba, pag may malapit sa amin, binibigay ko. So salamat po sa Panginoon, ako'y nagpapasalamat din dahil ngayon nakakalakad na ako dahil hindi talaga makalakad. Alam niya ang sugat ng pako, 200 na butas. Hindi ko talaga mailakad, kaya nung nakarang linggo, pinipilit kong pumunta dito, hindi ako makapunta dahil diyan parang sa may aryong hanggang dito na yung tubig. So pinilit ko ng umaga, talaga hindi ko may apak. So sabi nga, Lord, salamat. Nung nabasa ko ng Job 10:3-19, para sa pamamagitan ng kirot, ay maging matuwid ang tao sa harap niya. So siguro, sa pamamagitan ng kirot, magiging matuwid ako sa harap niya at hindi lang dito sa paa. Kahit hindi ba ako pakainin, huwag lang bumirit yung aking paa. Salamat sa Panginoon.
ang ano nito, mabalik ko para salamat. So, last na lang po, Brad Michael. Sige po. Palakpakan natin ang Diyos ng lahat. Amen. Mapagpalang araw po sa lahat na mga likod na ng Diyos na nandito po. Ako po yung na nagpapasalamat sa Diyos sa kagalingan po na idinulog niya po sa aking buhay. Last week, Sunday ko po akong may sore eyes, namamagay yung mata ko. Pagdating ng Sunday, ng gawain, wala na. Tapos, ngayon po, nung Tuesday night nga po, ako'y nakaranas po ng aksidente. Yan. Dito po sa may bago dumating ng Philippine Arena o sa crossing ng Philippine Arena. Meron nung nagsemplang sa harapan ko. Malapit ko siya masagasaan kaya nag-full brake ako at tumulas din yung aking motor kaya natumba. At pagkatumba ko, parang tumigil doon ang lahat kasi lahat po ng sasakyan nagintuan kasi sa gitna po ako tumumba. Pero magkagayaman po, namaga po yung aking kamay. Ang pinagpapasalamat ko po sa Diyos, yung tuwing may gawain, magaling na siya. So yun po, hindi po nagkaalala sa mga bagay-bagay po na nararanasan ko. Bagkus, tinitingnan kong positibong lahat kasi nung nagka-sorais ako, dire-diretso pa rin yung pasok namin. So, babagtasin ko yung MacArthur Highway na baha, lubak-lubak. So, hindi hinayaan ni Lord yun. Bagkus, pinanatili niya ako sa bahay ng 1 linggo. At the same time, yun nga po, yung nangyari sa akin na aksidente, yun po, bumalik ko din yung, yung aking takot sa pagmamaneho. Kasi dati, masyado na akong pampante. So, mali pala yun. Kailangan kahit paano, may taba ka para nandun yung pag-iingat. At salamat sa Diyos sa pag-iingat niya sa akin, sa mga pinaranas niya sa akin, sa blessings, na kahit nga yun nga po, pumaha, pumagyo, andun pa rin yung pagpapala niya sa akin at sa mga kapatiran ko. At lubos ko po yung pinagpapasalamat talaga. Salamat po sa Diyos sa karunungan, kaunawaan, sa pag-iingat niya po sa ating lahat. Sa Diyos po ang kapurihan. Maraming salamat po. Amen. Purihin ng Diyos. Nandoon po ang pag-iingat ng Diyos. Amen. Magliligtas. Minsan, talagang ipahintulot ng Lord na medyo machine tayo kasi po, katulad po ni Hope, di ba? Matuwid na po si Hope. Amen. Din po sa buhay natin, magiging alert din po tayo. Talagang, may nabasa nga po ako noon na kaya daw po meron tayong mga kahinaan kasi dapat gusto ng Diyos, lagi daw po tayo nakaano sa Kanya, nakatawag sa Kanya. Amen? Ang gusto po ng Lord, lagi daw po tayo nakatawag sa Kanya. Ayaw niya na mawalay tayo sa Kanya. Amen? Yun po yung gusto ng Lord eh. Kaya po, minsan sa buhay natin, meron po tayo nararanasan ng mga trials. Pinapahintulunan lang po yan ni Lord, pero mawawala din po yan. Pagkatapos ng trials, blessing naman. Amen? Puri ng Diyos. Gusto ko rin po magpapasalamat ng konting oras. Salamat sa Lord. Dahil po sa Amen, nakatuloy-tuloy na pong pasok, wala na po akong naramdaman. So sa kagalingan, napatuloy po pinagkaloob ng Lord sa buhay ko. At yung, alam niyo po, di ba, wala naman po talagang trabaho ng nakaraan, wala po talagang kita. Pero salamat sa Lord dahil di naman po talaga nagpabaya ang Diyos. Meron pong mga ayuda, at meron pong mga kapatid na pinaabot po ng Lord sa buhay namin mag-asawa. At hindi po nawawalan yung bigasan. Amen? Yun lamang po mga pagpapala, himala, pag-iingat, kaya sa kalakasan ay naroon po. Salamat po sa Panginoon. Yun lamang po.